Basahin po natin ang mga awit 104 verse 1 and 2. Pupurihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, na aking Diyos. Kay dakila mong talaga, karangal at kamahalan, lubos na nadaramdam ko. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangit ay parang tolda, na kamay mo ang naglaladlad. Tayo po ay manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa inyong maningning na pangalan, O Ama. Ama, tunay na ang iyong pong kamay, ang iyong pong kapangyarihan ay napakatamis, Ama. Tunay na napakaningning ng iyong pong liwanag na sumisinag po sa bawat sa amin. Ama, sa gabing ito, kami po ay dumudulog sa inyo, inilalapit namin ang aming pong gawain. Dalangin namin na kayo po ang siyang manguna sa mga tao na gagamitin ninyo, Ama. Lalo na po sa magsasalita sa aming harapan. Kayo ang siyang makita ng bawat isa. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pinagpapasalamat din po namin sa inyo ang mga biyaya at pagpapala na tinatanggap namin sa araw-araw. Ama, hinihingi din po namin ang kapatawaran ng aming mga kamalian at mga pagkakasala na nagagawa. Ama, maraming salamat sa inyo. Ang lahat ng ito po ay aming isinasamo at dinadalangin sa pangalan lamang po ninyo o aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon, lalo-lalo na po sa pag-iingat niya sa akin sa pagpunta at pag-uwi galing sa school at sa mga ministry ko po sa church. Gayun din po, nagpapasalamat ako sa Kanya dahil sa patnubay at gabay na binibigay niya sa akin sa school dahil ako po ay napasama sa mga may top at ako po ay top 3. Malaking pasasalamat po sa Lord. Sa akin din pong buhay at kalakasan ay nagpapasalamat ako. Yun lang po, at ang lahat ng ito ay pagpuri at pasasalamat sa Panginoon. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, taglay ng taas sa puso't dibdib. Kay Jesus patulong hanggang masapit ang hahantungang langit. Hayot lakbayin ang matataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bagaman ang kutya ng sanlibutan nagkalat sa mga dadaanan, huwag nang matakot, tayo sasamahan ni Jesus na marangal. Hayot lakbayin ang natataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Isa ng mga gawang kasalanan at magpumilit sa kabanalan, gawing isa puso ang mag-ibigan na kay Jesus na aral. Hayot lakbayin ang matataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Lakarin nga natin ang buong galak, ang lakbayin nga yung hinaharap. Dalhin ang bandila ng
Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo ko po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nabigyan niyo ako ng pagkakataon upang magsalita sa inyo dito sa ating pananambahan ngayong midweek service. Kamusta na po kayo? And natutuwa ko dahil napakabilis po talaga ng panahon. Ngayon nga po ay halos matatapos na ang November. And ang ginagawa dito sa atin kapag dating ng December ay sadyang napakabilis ng panahon. Napakabilis ng mga araw na tunay na ang Kapaskuhan ay talagang patuloy nang dumarating. At dito po sa Tipas, tunay na lagi tayong busy dahil marami tayong ginagawa para sa pagsilang ng ating Panginoong Kristo. And simula simbang gabi, December 16 ay meron tayong mga pananambahan hanggang 24 and until 31. Naway patuloy po nating ipanalangin ang ating mga gawain. Sandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at patnubay mo sa amin. Tunay na napakabuti mo, nabayan mo yung lingkod sa pagbabahagi ng iyong mga salita at ang mga makikinig nito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa aklat ng Filipos. Tunay po na ang pag-uusapan natin ay Filipos, isa ito sa mga lugar kung saan nagmisyon ang ating Apostol Pablo. Napaka dami niyang eksperyensya tungkol sa aklat na ito. And ang isa na rito ay marami ang kumukutya sa kanya dahil yung iba po ay dahil siya ay nabilanggo ay hindi siya, yung mga tao ay minsan nagdududa na sa kanya. Ngunit may mga tao na patuloy pa rin ng pananampalataya sa ating Panginoon at naniniwala sa kanyang nasimulan. Kaya ang mga Kristiyano doon ay patuloy na lumalago. And lagi sabi niya rito sa Filipos, lagi niyang pinapanalangin ang mga ito at nagpapasalamat siya every time na naalala niya ang mga taga-Filipos. And na-dive po tayo dun sa chapter 4 na kung saan pinag-uusapan dito yung mga bagay na tungkol kay Pablo. At isa na rito ay kahit na ano ang nangyayari sa kanya, kahit anong pinagdadaanan niya, ay nandun yung lakas na binibigay sa kanya ng ating Panginoong Kristo. Tatlong bagay lang po ang ating pag-uusapan. And ito po ay magsisentro tungkol sa lakas na binibigay ng ating Panginoong Kristo kay Pablo. Basahin po natin yung Filipos 4:13 na ganito po sinasabi. Sabi po rito, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ay magagawa ko dahil sa kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Yan po, tatlong bagay lang po ang titingnan natin dito na how Paul find Christ's strength sa mga nangyayari sa kanya. Muna po,
he find Christ's strength through trials sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kung titingnan po natin, ang Pilipos 4 ay isa to sa mga sulat na napakaraming pinagdadaanan ni Pablo. Bagaman siya po ay nakakulong, ay hinaharap niya ron ay problema ng isip, problema ng emosyonal, problema na marami siyang iniisip tungkol sa mga bagay-bagay, sa mga, especially po sa mga mananampalataya na kanyang napuntahan. Minsan po kasi pag pinag-uusapan lagi natin ay tungkol sa tagumpay at tungkol sa pagsasaksid sa buhay, minsan lagi nating nakikita yung magagandang bagay, no? Yung magandang nangyari sa buhay na ito. Pero ang hindi natin nakikita is behind those tagumpay ay yung mga pagsubok na dinanas upang maabot yung tagumpay bilang isang mga mananampalataya. Ang isa pong magandang nangyayari sa panahon ng pagsubok ay tunay na nasusubok dito yung ating pananampalataya, no? Bagaman bawat isa sa atin, katulad ni Pablo, ay dumaranas ng si Pablo ay dumaranas ng hagupit, dumaranas ng panlalait, dumaranas ng sakit, at dumaranas ng maraming mga bagay, katulad din natin na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay dumaranas din tayo ng maraming mga pagsubok. So, maring ito ay pagsubok na sa mga magulang, pagsubok pinansyal, no? Pagsubok na kung paano natin tatawirin ang mga bawat araw sa ating mga buhay upang makapag-provide tayo sa pamilya. At sa mga tatay, ito'y minsan problema kung ano yung may bibigay sa kanyang may bahay upang patuloy ang pagsuporta. Sa mga anak naman, marami ring mga pagsubok o trials, lalo na sa mga bata, sa kanilang struggle, sa kanilang pag-aaral. Minsan yung dami ng mga schoolwork at mga assignments na ginagawa nila ay parte ito ng mga nangyayari sa kanila. Ngunit dapat ang mga trials na ito ay sa ating mga mananampalataya ay isa na lamang parte o dapat pagdaanan natin ito na merong kagalakan sa ating mga buhay. Sapagkat sabi po sa James 1:2-4, sabi rito, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kind, because you know that the testing of your faith develops perseverance." Na kung tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok, ay isipin nating maging masaya. Isipin nating maging kalmado tuwing dumaranas tayo ng mga problema.
katulad ni Apostol Pablo, ay bagamat nandun siya sa kulungan, ay hindi niya iniisip yung sarili niya. Isip niya yung kapakanan ng mga mananampalataya. Ano na nangyari sa kanila. Sa atin po, pag patuloy tayong nagiging masaya, patuloy tayong nagiging joyful sa lahat ng mga trials na dumarating sa ating buhay, ay dito nasusubok yung ating pananampalataya. And kailangan nating daanan ang mga pagsubok na ito upang maging matibay. And ang tawag dito ay yung kapag dumarating ang mga pagsubok ay patuloy lang tayo. Patuloy nating tiisin ang lahat ng ito sapagkat ito nagde-develop dito yung perseverance. At sabi dito, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Na ang isang pagsubok ay kailangan nating tiisin, kailangan nating pagdaanan ng may kasayahan sapagkat kung ito'y nadaanan natin at napagtagumpayan, patuloy tayong magiging mature sa lahat ng mga pagsubok na nangyayari sa atin. Sabi, Christ gives us the strength not only to endure the tough times, but also to grow during them. God equip us with the armor, o yung baluti, no? Para maging stand firm tayo sa mga laban ng buhay. Sapagkat ang ginagawa ng ating Panginoon, ang kanyang habilin, ay doon sa Efeso 6:13 na sabi, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and you have done everything to stand. So, tuwing dumaranas tayo ng mga pagsubok, ay hayaan lang natin ito, hayaan lang natin mangyari ito sa ating mga buhay, at isipin natin na laging nandun ang Diyos, si Jesucristo, na ating sinampalatayanan, na ating pinaniwalaan, na nagbibigay ng grace, nagbibigay ng patnubay sa atin. Kaya mga kapatid, tama lang na maging kalmado tayo, patuloy na pagdaanan natin ito ng mga pagsubok ng may kasiyahan. Ito yung kind of strength that Jesus gives. Pangalawa po is we can find Christ's strength through contentment. Yung maging panatag tayo. Miski na dumarating ang mga unos at mga bagyo ng ating mga buhay, maging contented tayo. So, ano po itong mga pag sinabing saan tayo maging dapat contented? Minsan, dumarating yung mga disappointment sa ating mga buhay and setbacks, yung mga delay upang huwag tayong upang maging aligaga tayo dun sa mga nangyayari, no? And ang habilin sa atin dito ng ating Panginoong Jesucristo ay tuon lang natin yung ating paningin sa Kanya. Focus lang natin ang ating mga sarili tanging kay Kristo at siya yung bahala upang maging
maayos yung mga bagay na nangyayari sa atin. Sabi po ni Pablo, marami kasi siyang pinagdaanan. Marami siyang mga struggles sa buhay. Sabi sa Pilipos 4:12, sabi, I know what is it to be in need, and I know what is it to be in plenty. Alam niya na kung paano dumanas na nangangailangan siya, na wala siyang makain, na siya ay nag-iisa, na siya ay may karamdaman. At naranasan din niya na tunay na napakaraming mga biyaya, napakaraming mga pagpapala at mga pagkain sa harapan niya. Ngunit sabi niya, I have learned the secret of being content in and any and every situation, na sa loob ng mga sitwasyon yon, natutunan niya na maging kontento sa bawat sitwasyon, whether siya ay pinapakain, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. At ito ay kanyang sinasabi sa mga Pilipos na sa lahat ng nangyayari sa inyo ay masasabi ko, at sa lahat ng nangyayari sa aking buhay, masasabi ko na lahat ng mga bagay ay magagawa ko dahil si Kristo ang nagpapalakas sa akin. God gives us the strength to see beyond our present circumstances and to trust in Him to provide everything we truly need. At maging kontento tayo sa panahon ng kasaganaan at kahirapan, at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon na siya ang magpo-provide, siya ang laging nandyan upang bigyan tayo ng lahat ng mga bagay na kailangan natin. At ang panghuli, we can find Christ's strength through His victory. Dahil siya po ay nagtagumpay na sa misyon na binigay sa kanya ng ating Diyos. Ito po ay namatay para sa ating mga kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at nabuhay pagkatapos ng 3 araw, at nakapiling ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi, our greatest victory, however, isn't really ours at all. We can face any situation and be content no matter what happens because of one important fact. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Binibigyan tayo ng katagumpayan ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong ang nangyari sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, wala tayong naging ambag, wala tayong hindi natin ito in-earn, kundi ito'y kusang loob na binigay ng ating Panginoon upang ang kanyang buhay ay maging patuloy na victory para sa atin. He won the victory
and we get to share the prize. Now, that's how we can truly do all things through Christ. So, sa tatlong bagay lang po ang nakita natin dito. Na una, ang sabi, we can find strength in Christ through trials, through contentment, and through His victory. At ang tanging sa pangalan pa lamang ng ating Panginoong Kristo ay nandun na yung katagumpayan, nandun na yung kalakasan minibigay sa bawat isa sa atin. And ang dapat na maging response natin sa nangyari ito is patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Patuloy tayong pagtiwalaan ang kanyang ginawa para sa atin. At sa buhay natin, nawa ay patuloy na si Kristo ang maging sentro ng ating mga buhay upang ang ating pamilya, ang ating mga ginagawa ay tunay maging kapuri-puri. Siya lamang ang ating mapasalamatan. Maraming salamat po sa mga biyayang ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng ito. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay magagawa namin dahil ikaw nagbibigay ng kalakasan. Hindi ang aming sariling kalakasan, kundi kalakasan mo. Ibigay ng lahat sa aming mga buhay. Salamat sa tuloy mong pagkabay sa bawat sa amin, sa bawat araw, at sana sa pagsimula ng Paskong ito, ipadaw mo sa amin ang iyong pag-ibig. Sana ipatuloy namin namhin ang iyong pag-ibig sa araw-araw dahil ikaw. Panginoon, sana ipatuloy na maibigay namin ang pag-ibig nito sa ibang mga tao na nangangailangan. Muli, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapanan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Atin pong basahin mula sa Deuteronomio 31:6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Patuloy kaming sumasamba, Ama,
At sa pagkakataong ito naman, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.